Kinuha ni Wang Jaya ang isang kahon ng damit na may eleganteng disenyo at ipinakita ito kay Yang Chen. Nang makita ito ni Yang Chen, alam niyang ito ang pinakamahal na kasuotan sa tindahan. Halos ito na ang pinakamahal, sabi ni Wang Jaya. Kaya wag ka nang gumawa ng eksena. Napansin ni Yang Chen ang mga staff na nakapalibot sa kanila kaya diretsahang sinabi, tawagin ninyo ang manager ng tindahan. Kailangan ko siyang makausap. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang manager. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Tanong nito kay Yang Chen. Walang paligoy-ligoy na sinabi ni Yang Chen, bibilhin ko ang ilan sa pinakamahal ninyong panlalaking damit. Ngunit may isang kondisyon, dapat akong samahan ni Wang Jaya sa pagsukat ng mga ito. Kung hindi ako pupunta, wala rin dapat mag-utos sa kanya. Natural na pumayag ang store manager. Para sa kanya, malaking biyaya ang ganitong customer. Lumapit ang manager kay Wang Jaya, marahang tinapik ang balikat nito, at sinabing, simula ngayon, ikaw ang bahala sa pagsukat ng damit para sa gwapong lalaking ito. Huwag mo nang isipin ang ibang bagay. Hindi natuwa ang magkasintahan. Kami ang unang dumating rito. Bakit parang si Yang Chen lang ang may pribilehiyong sumukat ng damit? Reklamo nila. Sinadya nilang manggulo at gawing mahirap ang sitwasyon. Mabilis namang sumagot si Yang Chen, sino ba talaga ang gumagawa ng gulo? Kayo na nga itong sumubok ng mahigit 20 kasuotan at wala ni isang binili. Kung wala kayong pambili, wag na kayong mag-aksaya ng oras ng ibang mamimili. Mapagmataas na sinabi ng lalaki kay Yang Chen, ano ang pinagsasasabi mo? Isang hampas lupa ka lang. Ang mga yan ay nasa 10 hanggang 20,000 lang. Kayang-kaya kong bilhin yan. Wala lang kaming nakitang bagay na talagang swak sa amin. Galit na itinuro nito si Wang Jaya at sinabing, Jaya, balutin mo ang lahat ng kasuotang sinukat ko. Kung hindi ko bibilhin yan, baka isipin nilang wala akong pera. Biglang namutla ang mayamang lalaki. Hala! Ang lahat ng yun ay nagkakahalaga ng mahigit 150,000. Nagbibiroan lang kami kanina, hindi ko inasahang seseryosohin niya ito. Mabilis siyang bumaling sa babae at sinabing, sandali. Marami ka ng kasuotan sa aparador mo. Bakit mo kailangan ng napakaraming damit? Galit na tinanong ng babae ang kanyang kasintahan, ayaw mo ba akong bilhan ng mga to? Sabay nag-inarte ito. Nagpapaawa habang nagsasabi ng, buntis ako. Wala ka nang pakialam sa akin. Hindi ko maisip kung ano pang gagawin mo sa akin kapag nailuwal ko na ang bata. Narinig ito ng mayamang lalaki at napabuntong hininga, tila walang magawa. Sige na, bibilhin ko na. Hindi ko naman sinabing hindi ko bibilhin. Inutusan niya si Wang Jaya na balutin ang lahat ng damit na napili. Ngunit hinarangan siya ni Yang Chen, hindi hinayaang makuha ni Wang Jaya ang mga damit. Ano, sabi ko, siya lang ang pwedeng magsilbi sa akin ngayon. Gusto mo ba ng away? Binaliwala siya ng mayamang lalaki, naniniwalang isang hamak na mahirap lang si Yang Chen na hindi kayang lumaban sa kanya sa usapan ng pera. Ngunit sa halip na umatras, sinabi ni Yang Chen kay Wang Jaya, Miss Wang, kunin mo ang pinakamahal na damit, sapatos, bag, at alahas sa tindahan. Bibilhin ko ang lahat para sa iyo. Ipapakita natin kung sino talaga ang mayaman dito. Namula at lalong humanga si Wang Jaya kay Yang Chen. Wow! Ang astig niya. Ang talino niya. I love it. Samantala, sa ibaba, napansin ng isang class monitor ang nangyayaring kaguluhan sa itaas. Bakit parang wala ng assistant sa baba? Ano bang nangyayari? Tanong nito. Sinabi sa kanya ni Fang Huihui, halika, tingnan natin sa itaas. Pagdating nila roon, nakita nilang nagtatalo sina Yang Chen at ang mayamang lalaki. Sina Yang Chen, handa akong bilhan siya ng kahit ano. Mayaman ako, kaya bumibili lang ako ng gusto ko. Nag-aalalang lumapit ang kanilang dating class monitor upang pigilan si Yang Chen. Ano bang ginagawa mo? Ang mamahal ng paninda rito. Hindi mo kailangang bilhan ng kung ano-ano ang isang estranggera. Ngunit mabilis siyang pinigilan ni Fang Huihui. Napakaengot mo.
Sa tingin mo ba, hindi pa magkakilala sina Yang Chen at Wang Jaya? Sa unang pagpasok pa lang nila rito, nakita ko na sa mga mata nila na may koneksyon sila. Tiningnan ng mayamang lalaki si Yang Chen ng masama. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Isang ride-hailing driver ka lang. Paano mo mabibili ang isang bag dito? Pagkatapos, inutusan niya si Wang Jaya, dalhin mo sa akin ang bag na nagkakahalaga ng 328,000 na nakita natin noon. Agad na kinuha ni Wang Jaya ang bag at iniabot sa babae. Wow, yeah, ang swerte mo sa kanya. Naiinggit ako, sabi ng isang staff. Mapagmataas na tumawa ang babae. Ang babe ko mayaman. Hindi siya nagiging maramaw sa akin. Sabay noon, mata-ray niyang tiningnan si Yang Chen. Kita mo to. Ang bag na to ay nagkakahalaga ng 328,000. Kaya mo ba to? Nagkunwari namang inosente si Yang Chen. Ako, isang ride-hailing driver lang ako. Paano ko mabibili ang ganito kamahal na bag? Pagkatapos, sinabi niya kay Wang Jaya, ikaw ang tunay na mayaman, Miss Wang. Sige, paglingkuran mo na lang sila. Natawa si Wang Jaya sa ginawa ni Yang Chen at Commandant dito. Samantala, biglang napagtanto ng mayamang lalaki na naloko siya. Niloloko mo ba ako? Pinaglaruan mo lang ako para bilhin itong mahal na bag. Ngunit patuloy lang sa pagpapainosente si Yang Chen. Ako, niloloko kita. Kung sa tingin mo masyadong mahal, edi huwag mong bilhin. Pero huwag mo akong sir-on. Lumapit ang babae sa kanyang kasintahan. Babe, masyado bang mahal para sa'yo? Ayaw mo ba akong bilhan nito? Mabilis namang sagot ng lalaki, hindi. Ito ay isang patibong. Hindi mo ba nakikita? Biglang sumingit si Wang Jaya. Zhou Jin, lagi mong sinasabi na mayaman ka. Dapat ay mas maayos ang pakikitungo mo kaya. Buntis siya sa anak mo. Ngayon, ni hindi mo siya mabibilan ng bag. Ang sama mo naman. Nag-init ang ulo ng mayamang lalaki, naniwalang sinadya ni Wang Jaya na guluhin ang sitwasyon. Sa galit, tinaas niya ang kamay para hampasin ito. Ngunit nagkamali siya ng piniling kalaban. Bago pa bumaba ang kanyang kamay, mabilis na sinunggaban ni Yang Chen ang kanyang palso, saka mahigpit na sinakaw sa leeg at itinaas mula sa lupa. Anong tapang ang meron ka para mambuli ng babae? Kung gusto mong lumaban, ako na lang ang kalabanan mo. Nahirapang huminga ang mayamang lalaki, hindi makapagsalita. Pakawalan mo ako, kung hindi, pagsisisihan mo to. Lumapit kay Yang Chen si Wang Jaya, hinawakan siya sa balikat, at sinabi, tama na. Huwag mo siyang patulan. Hayaan mo na siya. Mapapahamak ka kapag dumating ang mga pulis. Wala siyang nagawa kundi sundin ito at pakawalan ang lalaki. Alam din ng mayamang lalaki na wala siyang laban, kaya mabilis niyang sinabihan ang kanyang kasintahan na umalis na sila. Gayunpaman, hindi ganoon katalino ang mata-ray na babae. Kahit nakita niyang wala nang nagawa ang kanyang asawa matapos itong mabyuli, hindi pa rin siya umalis. Sa halip, nagalit pa ito. Gusto rin sanang lumaban ng mayamang lalaki, pero alam niyang wala siyang lakas para sumabay. Kaya sa halip, ibinuntan niya ang galit sa kanyang kasintahan. Manahimik ka na lang at sumunod ka. Mariing utos niya. Ngunit lalo lamang itong nag-alboroto. Kailangan mong bilhin ang bag na ito ngayon din. Kung hindi, ipapalaglag ko agad ang bata. Tingnan natin kung paano mo ipapaliwanag ito sa mga magulang mo. Akala ng babae matatakot siya, pero nagkamali siya. Sa halip, mas lalo lang itong nagalit. Sige, gawin mo kung gusto mo. Madiing sagot ng mayamang lalaki. Paano ko malalaman kung anak ko nga yan? Kung nagawa mong matulog kasama ako para sa pera, siguradong kaya mo ring gawin yan sa ibang lalaki. Wala akong kasiguraduhan kung ako ba talaga ang ama. Dahil dito, tinalikuran niya ang babae at tuluyang umalis. Pilit siyang hinabol ng babae ngunit hindi sinasadyang nadulas sa hagdan at bumagsak ng mabilis. Nagulat ang mayamang lalaki sa nangyari. Mabilis siyang bumalik upang tulungan ito. Nakita niyang hawak-hawak nito ang kanyang tiyan at tila nahihirapan. Biglang sumigaw si Wang Jaya, dalhin mo siya agad sa ospital para maipa-check up.
Walang pag-aalinlangan, agad binuhat ng mayamang lalaki ang kanyang kasintahan at lumabas upang sumakay ng taxi papunta sa ospital. Sa kabila ng lahat, tila may malasakit pa rin siya sa babae. Samantala, ang manager ng tindahan ay walang pakialam sa nangyari. Sa halip, may halong panunuya pa itong nagsabi, tinanggap siya ng kasintahan niya kahit buntis siya, pero walang hiya pa rin siya. Patuloy pa siyang gumagawa ng gulo kay Jaya. Bagay lang sa kanya yan. Pagkatapos, lumingon siya kay Yang Chen at tinanong, may iba pa ba kayong nais bilhin? Ngumiti si Yang Chen at sumagot, oo. Gusto kong si Miss Wang Jaya mismo ang tumulong sa akin. Kailangan kong bumili ng isang suit. Masayang lumapit ang manager kay Wang Jaya at sinabing, Wang Jaya, asikasuhin mo si Mr. Yang. Tulungan mo siyang pumili ng tamang kasuotan. Masiglang tumanggaw si Wang Jaya. Samantala, hinayla ni Fang Huihui si Xiaowan palayo at sinabi, halika na, maghanap na lang tayo ng damit na bagay sa'yo. Huwag mo na siyang intindihin. Agad namang sumang-ayon si Xiaowan. Sa men's section, tinanong ni Wang Jaya si Yang Chen kung magkano ang balak nitong gastusin. Sumagot si Yang Chen, bibili ako ng sapat para makakuha ka ng 3,000 mula sa benta. Nagtaka si Wang Jaya kung bakit eksaktong 3,000. Napangiti si Yang Chen at sinabing, hindi mo ba sinabi noon na babalikan mo ako kapag nakuha mo na ang sahod mo? Kaya ngayon, bibigyan kita ng parte nito. Biglang namula si Wang Jaya habang naaalala ang gabing iyon. Nakakahiya, binanggit ito ni Yang Chen sa liwanag ng araw. Pagkatapos, tinanong siya ni Yang Chen, by the way, gumagawa ba kayo ng custom-made suits dito? Gusto kong ikaw mismo ang gumawa ng suit para sa akin. Pumayag si Wang Jaya at kinuha ang tape measure upang kunin ang kanyang sukat. Itinaas ni Yang Chen ang kanyang mga kamay para masukatan siya. Habang ginagawa ito ni Wang Jaya, napansin niyang may kakaiba, hindi ganito ang pakiramdam niya noong nakaraan. Hindi ganito kalakas ang katawan nito noon. Dahil dito, napaisip siya, baka nagkamali siya ng natuluyang lalaki noong gabing iyon. Napansin ni Yang Chen ang ekspresyon niya at nagtanong, may problema ba? Masama ba ang pakiramdam mo ulit? Sa puntong iyon, napaluhod si Wang Jaya, at ang kanyang ulo ay napunta sa isang alang-inong posisyon. Para bang may ginagawa siyang malaswa, pero ang totoo, sinusukat lang niya ito. Pagkatapos, tiningnan niya si Yang Chen at nagtanong, hindi, pero nagi-gym ka ba kamakailan? Medyo nagulat si Yang Chen at napaisip, mukhang lumakas ako matapos mabago ng sistema ang katawan ko. Nang may bahagyang pag-aalinlangan, sumagot siya, oo. Natakot kasi akong hindi kita mapaligaya, kaya nagdesisyon akong mag-workout. Hinayla niya si Wang Jaya palapit, saka inilagay ang kamay nito sa kanyang matigas na katawan. Subukan mong hawakan. Matibay, hindi ba? Namula si Wang Jaya at sinabing, ayoko nga. Pero kahit anong sabihin niya, hindi nagsisinungaling ang kanyang mga kamay. Patuloy pa rin siyang humihipo sa katawan ni Yang Chen. Habang nakatitig si Yang Chen kay Wang Jaya, napangiti siya sa kanyang isipan. Iba ang sinasabi ng bibig mo sa nararamdaman mo. Nakakatuwa. Matapos ang ilang sandali, bumaba na silang dalawa. Napansin ito ni Fang Huihui. Nakita niyang sobrang close ng dalawa at parang may namamagitan sa kanila. Sa isip niya, hindi maaari. Kailangan kong sirain ang namamagitan sa kanila ni Xiaowan. Hindi ko hahayaang mag-date sila ulit. Makalipas ang ilang sandali, napansin ng manager ng tindahan na walang dalang damit si Yang Chen. Agad niyang tinanong si Wang Jaya. Jaya, wala bang nabagay sa kanya? Wala ba siyang nagustuhan? Agad namang nagpaliwanag si Wang Jaya, Ms. Liu, gusto ni Mr. Yang na magpagawa ng custom-made na suit dito. Kinuha ko na ang kanyang sukat. Sabay nagmakaawa siya sa kanyang manager, pwede niyo bang kontakan ang head office at ipamadali ang paggawa nito para maipadala agad sa atin? Nagliwanag ang mga mata ng manager at agad na nagpasalamat kay Yang Chen. Darating ito sa loob ng kalahating buwan. Tatawagan ka ni Jaya kapag dumating na ito.
Pagkatapos noon, personal na inihatid ng manager si Yang Chen palabas ng tindahan. Samantala, natapos na rin sina Fang Huihui at Xiaowan sa pagpili ng kanilang mga damit. Pagkatapos, nagtungo sila sa parking lot at sumakay sa sasakyan. Tinanong ni Yang Chen kung saan nila gustong pumunta kasunod, dahil nirentahan nila ang kanyang sasakyan para sa buong araw. Nagbigay ng mungkahi si Fang Huihui, pumunta tayo sa All Island Hotel. Sabay niyang sinabi kay Yang Chen, hindi ko alam kung malaki ba talaga ang kinikita mo, pero gumastos ka ng malaki para lang makuha ang atensyon ng isang babae. Ngumiti si Yang Chen at sumagot, wala lang yun. May nagustuhan ako, kaya ginastusan ko. Mahirap makahanap ng bagay na talagang gusto mo, kahit gaano pa kataas ang presyo. Napaisip si Fang Huihui, ang taong ito ay muling bumubuhay ng damdamin sa pinsan ko habang nakikipaglandian din sa iba. Isa talaga siyang playboy. Sa halip, naisip niyang mas mabuti pang ipakilala ko si Xiaowan kay Manager Yang. Kapag nagustuhan niya ito, magkakaroon ako ng tsansang ma-promote. Kaya kinuha niya ang kanyang telepono at ipinadala ang larawan ng kanyang pinsan. Makalipas ang ilang sandali, dumating na sila sa All Island Hotel. Sinabi ni Yang Chen, kakain muna ako. Tawagan niyo na lang ako kapag tapos na kayo. Ngunit sagot ni Fang Huihui, pwede ka namang kumain kasama namin. Kaibigan ka naman ni Xiaowan mula sa eskwela, kaya ayos lang. Tumingin siya kay Xiaowan, ano sa tingin mo? Sumang-ayon si Xiaowan, Yang Chen, hindi mo kailangang kumain mag-isa. Sumama ka na lang sa amin. Pumayag si Yang Chen at bumaba ng sasakyan. Sabay-sabay silang pumasok sa loob ng hotel. Pagdating sa dining room, naroon na ang lahat. Humingi ng paumanhin si Fang Huihui sa pagka-late nila. Pagkatapos, ipinakilala niya ang mga kasamang naruroon. Gusto ko kayong ipakilala sa mga kasamahan ko. Ito si Zhao Qin, ang personal manager, at ito naman si Yang Jicheng, ang investment manager. Pagkatapos, ipinakilala naman niya ang mga kasama niyang dumating. Guys, ito si Xu Xiaowan, pinsan ko, at ito naman si Yang Chen, kaibigan niya mula sa eskwela. At mukhang nagkikita na rin silang dalawa. Biglang nagsalita si Yang Jicheng na may malamig na tono, Yang Chen, may 8 upuan lang dito, mukhang wala kang mauupuan. Agad namang nagpaliwanag si Fang Huihui, si Yang Chen ay isang ride-hailing driver. Bihira siyang magkaroon ng pagkakataong kumain sa ganitong lugar. Hayaan na nating sumabay siya sa atin. Sinubukan ni Xiaowan na ipaliwanag ang relasyon nila ni Yang Chen, ngunit agad siyang pinutol ni Fang Huihui. Ay, tama na yan. Magpatulong na lang tayo sa waitress para magdala ng isa pang upuan. Maya-maya pa, dumating ang waitress dala ang dagdag na upuan. Ngunit nagulat ito nang makita si Yang Chen. Mukha siyang pamilyar. Parang nakita ko na siya noon. Nang makaupo si Yang Chen, agad siyang tinanong ni Yang Jicheng tungkol sa kanyang kita bilang ride-hailing driver. Narinig ko na ang mga kagaya mo ay maaaring kumita ng halos 1,000 kada buwan, tama ba? Sumabat naman si Zhao Qin, malaki rin pala ang kita nyo. Kami nga, nagtatrabaho ng gusto sa opisina, pero kumikita lang ng 10,000 isang buwan. Sabay biro ni Tu, Buddy, kung magre-resign ako balang araw, baka subukan ko ring maging ride-hailing driver. Pwede mo ba akong turuan? Tahimik lang na uminom si Yang Chen ng tubig habang iniisip, ngayon pa lang kami nagkikita, pero parang tina-target na agad nila ako. Samantala, ipinakilala pa ni Fang Huihui si Manager Yang Jicheng bilang isang eksperto sa investment at financial management. Kung may extra money ka, pwede mo itong ipagkatiwala kay Manager Yang. Wala kang kailangang gawin, hintayin mo lang lumago ang pera mo mula sa interes. Agad na tinaas ni Manager Yang ang kanyang baso ng alak at mayabang na nagsabi, para sa mga ordinaryong tao, ang pinakamagandang investment strategy ay ang pagbili ng stocks. Pero hindi maaaring mag-invest ng walang alam. Kailangan ito ng kasanayan at talino. Sa tabi naman, sinabi ni Fang Huihui sa kanyang pinsan, Xiaowan,
Di ba napakatalino ni Manager Yang pagdating sa investments? Pwede kang matuto sa kanya kapag nagsimula ka na sa trabaho. Sabay inabot ni Fang Huihui ang baso kay Xiaowan at sinabing, magbigay ka ng toast kay Manager Yang at kay MS Zhao. Tumayo agad si Xiaowan at masiglang sinabi, Manager Yang, MS Zhao, ikinagagalak ko kayong makilala. Mag-toast tayo para sa inyong kalusugan. Sabay inilapit niya ang baso sa kanyang labi at ininom ang alak. Tumawa si Manager Yang at nagbiro, bilang baguhan sa corporate world, normal lang na marami ka pang hindi alam. Unti-unti kitang tuturuan sa hinaharap. Biglang sumagot si Yang Chen, Manager Yang, pwede niyo bang ipagpatuloy ang paliwanag niyo tungkol sa commodity futures investment? May kaunting extra money ako, at kung maganda ang pasok, gusto ko ring mag-invest. Patuloy na nagtanong si Yang Chen, saang investment company ka nagtatrabaho, Manager Yang? Ngumiti si Manager Yang habang iniikot ang kanyang baso ng alak at sumagot, nagtatrabaho ako sa Chanwu Investment Corporation, isang sikat na kumpanya sa Paleside. Narinig mo na ba ito? Kung may extra cash ka, ipamahala mo ito sa amin. Siguradong kikita ka ng malaki. I got so much money.